Ispasul cravings! Kaya naman po for today video, ispasul po ang aking recipe. Dahil nga po, favorite ko po ang ispasol, kaya naman po talagang for today po talaga pinilit kong magluto ng ispasol. So una po, niluto ko po muna yung glutinous rice flour sa kawali. At nang maging slightly brown na po siya, ay kumuha po ako dyan ng corn para pang coating. Pagkatapos ko pong ma-separate yung pang coating dito sa ispasol, ay lulutuin ko naman po yung ibang ingredients na kailangan dito sa ispasol. So, una ko pong nilagay na ingredients ay yung 2 lata ng coconut milk. Then, nag-add naman po ako dyan ng konting asin para pang-balance po sa lasa. 1 cup of sugar. At pagkatapos ko naman po may add ang sugar, ay nag-add din po ako dyan ng 1 cup of milk. Nag-add din po ako dyan ng vanilla powder. After ko pong mailagay yung mga ingredients na kailangan sa paggawa ng ispasol, ay hinalo-halo ko lamang po ang mga ito para po magpantay ang lasa. At tinikman ko na rin po yan dahil nga po 2 ang coconut na nilagay ko para po sa akin ay matabang, kaya nag-add pa po ako dyan ng konting white sugar at pati na rin po ang brown sugar. Then, hinalo-halo ko po ulit para po magpantay ang lasa niyan after po ng mga ilang minuto. At nang kumukulo na po, ini-add ko naman po dyan yung mga glutinous rice flour na niluto ko kanina. Nang mailagay ko na po, ay kailangan na pong haluin at dito po kailangan matyaga tayong maghalo dahil kailangan ko pong makuha yung consistency na pang-ispasol. So, itutuloy ko pa rin po siyang iluto ng konting minuto para po talagang mawala-wala po yung mga ibang buo-buo ng glutinous rice flour. So, after po mga ilang minuto ay ganito na po yung itsura niya. At sa hulmahan naman po, naglagay na po ako dito ng glutinous rice flour na niluto ko kanina at maglalagay na nga po ako dito ng ispasol. Dahil nga po, yung iba po kasing kalahati ng ispasol na hindi kakasya dito sa paglalagyan ko, ay lalagyan ko naman po yon ng ibang flavor. So, ito po yung plain lang na ispasol na nilalagay ko po dito sa hulmahan ko ng ispasol. So, after ko naman po ang mailagay dito sa isang hulmahan ko ng ispasol, ay nilagyan ko na rin po yan ng coat dito sa taas na glutinous rice flour na niluto ko kanina. Ito naman pong natira dito sa kawali ay nag-add po ako dyan ng food color para po may ube flavor din po ng ispasol. So, after ko pong ma-add ang ube food color ng ispasol, ay hinalo ko lang po yan hanggang maging ganyan na po. So, dahil nga po, hindi pa po ako satisfied sa kulay niya, kaya naman po, nag-add pa po ako ng konti pa na pang food color na ube flavor. At hinalo-halo lang po ulit hanggang po maging ganito na po ang kanyang consistency. Then, ilapat ko lamang po iyan dito sa pinaguhulmahan ko para po maganda at pantay ang pagkakahulma po niya kapag po hinulma. At gaya po ng ginawa ko kanina, nag-add din po ako dyan ng pang-coating na glutinous rice flour na niluto ko rin po nung una. Hanggang makover po lahat ng itaas ng ispasol. Pagkatapos ko naman pong makover ang ispasol, ay ito po ay akin na pong hiniwa-hiwa dahil ito pong ube flavor ng ispasol ay yung kalahati po ay simpleng shape lang po ang ginawa ko dito sa ispasol. And then yung kalahati po ay ginawa ko naman po na star ang hugis niya para po maiba naman po. At maganda nga rin po dyan, pwedeng-pwede mo yung gawing pang negosyo, lalo na po kapag nilagyan mo ng twist na may design kagaya po ng ginawa ko at iba pang design. Bukod nga po dyan, talaga naman pong napakasarap ng ispasol at favorite ko nga din po yan at ng nakakarami. Dahil nga po talagang napakasarap ng ispasol, malinamnam at malasa. At napakadali lang pong gawin at napakakonti lang po ng ingredients, kaya naman po pwedeng-pwede mo po yung gawing pang negosyo, pang merienda, at kung gagawin mo po yung pang negosyo, ay sigurado po akong magugustuhan ng nakakarami dahil nga po masarap ang ispasol, lalo na po malasa at talaga naman po malinamnam at mabenta nga din po yan sa mga kabataan at kahit nga po sa mga nakakatanda dahil nga po ito po ay isa sa ating culture na napakasarap na kakanin. So guys, sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ko for today at sana rin po may natutunan kayo. Kaya po kung gusto mo pong gawing pang business o pang merienda ay pwede po natin gawin. Madaling lutuin, konting ingredients at masarap. Thank you!